Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, sa wakas, Mary Jane Veloso nakauwi na ng Pilipinas. Muling pagkikita nila ng kanyang pamilya matapos ang higit isang dekada naging emosyonal. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa gobyerno ng Indonesia sa matagumpay na pag-uwi sa bansa ni Mary Jane Veloso. Nakatakda sanang pagpirma ni Pangulong Marcos sa General Appropriations Act sa Biyernes, hindi muna matutuloy para higit na mapag-aralan. Paglagda sa 5 panibagong kasunduan na bahagi ng key transport projects ng pamahalaan, sinaksihan ng Pangulo, mga naturang proyekto, malaki ang magiging ambag sa sektor ng transportasyon sa bansa. Defense Department, iginiit na hindi magdedeklara ng holiday truce sa rebelding grupong NPA. At Bagyong Kerubin, napanatili ang lakas. Signal number 1, nakataas sa ilang lugar sa Mindanao. Una sa ating mga balita, matapos ang higit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, nakabalik na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Agad siyang idiniretso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, kung saan naging emosyonal ang muli nilang pagkikita ng kanyang pamilya. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard. Alan, aakalain mong isang eksena sa pelikula ang pagkikita ni Mary Jane Veloso, kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa Correctional Institution for Women ngayong araw. Emosyonal ang naging pagtatagpo ni Mary Jane Veloso at kanyang mga anak sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Hindi nila napigilan na tumakbo upang mahigpit na mayakap ang kanilang ina na nawalay sa loob ng 14 na taon matapos makulong sa Indonesia. Bitbit nila ang bulaklak bilang pasalubong kay Mary Jane na sa wakas ay nahagkan na nila. Hindi maitago ni Mary Jane ang kanyang galak kung saan may apela rin siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pangusap mo sa Pangulo, sana bigyan niya natin. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ipinaubay na nila kay Pangulong Marcos Jr. ang usapin ng pagpapalaya kay Mary Jane. Bubuo naman si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang ng board na mag-aaral sa napagsilbihang sentensya ni Mary Jane sa Indonesia. Posible kasing mapalaya sa pamamagitan ng good conduct time allowance o parole. Kaugnay nito na isailalim na si Mary Jane sa booking procedure para naman ito sa 5 araw na quarantine. Susundan ito ng 55 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial security classification alinsunod sa manual ng Bureau of Corrections para sa pagtanggap at pagkulong sa persons deprived of liberty o PDL. Ilalagay si Veloso sa Reception and Diagnostic Center. Sandaling matapos ang quarantine period sa December 24, maaari nang dumalaw ang pamilya ni Mary Jane. Ililipat din si Mary Jane sa maximum security kapag natapos na ang mga kinakailangang proseso. Alang tiniyak ng Bucor sa pamilya ni Mary Jane na hindi siya ihahalo o isasama sa nakakulong na illegal recruiter. Alan? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masisiguro ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso matapos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Sa isang pahayag, iginiit ng Pangulo na prioridad ng iba't ibang law enforcement agency ng bansa ang kapakanan ni Veloso habang ipinatutupad ng mga ito ang batas hinggil sa kanyang kustodiya. Ikinalulugod aniya ng pamahalaan ang pagbabalik ni Mary Jane matapos ang higit isang dekada pagkakakulong sa Indonesia na ayon sa Pangulo ay bunga ng matibay na ugnayan ng bansa at ng Indonesia. Kasabay niyan ang muling pagpapaabot ng pasasalamat ng Chief Executive sa Indonesian government at sa lahat ng tumulong para maging posible ang pagbabalik sa bansa ni Veloso. Ayon sa Pangulo, formal na nailipat sa kustodiya ng Pilipinas si Mary Jane kagabi sa pangunguna ng ilang opisyal ng gobyerno bago ang kanyang pagdating sa bansa kaninang umaga. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng kaanak ni Mary Jane Veloso habang hinihintay siyang lumapag sa NAIA Terminal 3 kanina. Naging mahigpit naman ang seguridad kay Veloso. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Madaling araw pa lang mahigpit na ang seguridad sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Maaga rin kasing dumating ang mga kaanak, kaibigan at grupong migrante na sasalubong sana kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na nailigtas sa death row sa Indonesia dahil sa umano'y kaso ng iligal na droga. Bitbit ang tarpaulin at mga puting rosas, magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng mga mahal sa buhay ni Veloso. Umiiyak po kayo. Ano po bang nararamdaman? Sobrang saya po. Kasi po, sa loob ng 14 years po, ngayon ko lang po makikita yung pamangkin ko. Lahat sila sabik na makita ang kaanak na pinaniniwalaan nilang walang bahid kasalanan. Hindi na nga kami nakakatulog dahil talagang sabik na kami sa aking anak. Na maakap, mahalikan, talagang sabik na kami. Alas 12:30 ng hating gabi lumipad ang Cebu Pacific Flight number 5J760 mula Indonesia. Lumapag naman sa NAIA alas 5:30 ng umaga matapos ang 4.5 oras na biyahe. Matapos si proseso sa immigration, diretso ng exit si Veloso. Naka-face mask, jacket na itim at backpack si Veloso nang dumating habang inaalalayan ng mga tauhan ng NBI. Pagkalabas ng VIP lounge, idiniretso siya sa isang itim na SUV na naghihintay na sa labas ng arrival area. Hindi na nabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga mahal sa buhay na makalapit sa kanya. Wala naman po kasalanan. Bakit di nila pinakita sa amin? Nais kasi ng DOJ na sa correctional na gawin ang kanilang pagkikita na maaga rin naman nilang ibinilin sa pamilya. Pero gusto ng pamilya, mahagkan man lang ang kaanak na 14 na taon nang nawalay sa kanila. Gusto po namin maagap siya. Teka po, may sakit si tatay sa... Bakap lang po. Hindi na nagtagal pa sa paliparan ng convoy ni Veloso. Kasamang isang doktor, mabilis na inihatid si Veloso sa koreksyonal. Umaasa ang pamilya na ngayong nakauwi na ng bansa si Veloso, mabibigyan na ito ng clemency ng Pangulo bago matapos ang taon. Mula sa PTV, Benji Durango
para sa Balitang Pambansa. Itinuturing ng liderato ng Kamara na malaking tagumpay at maagang pamasko ang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso ngayong araw. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang kwento ni Mary Jane ay malinaw na paalala sa atin tungkol sa mga panganib at sakripisyong kinahaharap ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasabay niyan, kinilala ni Romualdez ang mga pagsisikap at akbang ng administrasyon hindi lang para kay Mary Jane, kundi maging sa lahat ng OFWs. Si House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre naman, itinuturing daw na simbolo ng pag-asa ang pag-uwi ni Mary Jane na sakto ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Habang si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, nagpasalamat hindi lamang sa gobyerno, kundi maging sa mga organisasyon at sa lahat ng Pilipinong hindi bumitaw sa laban na ito. Sa ibang balita, pag-aaralan pang mabuti ng gobyerno ang panukalang budget sa susunod na taon bago ito tuluyang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi muna itutuloy ang pagpirma sa General Appropriations Act sa Biyernes. Ito'y upang magbigay ng mas maraming panahon sa masusi at malawakang pag-usuri ng batas na magtatakda ng landas ng bansa para sa susunod na taon. Pangungunahan aniya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang assessment o pag-usuri ng panukalang pambansang budget kasabay ang konsultasyon sa mga pinunong ng iba't ibang bansa o ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bagaman hindi pa raw masasabi kung kailan ito mapipirmahan, kinumpirma na ng palasyo na may ilang probisyon sa General Appropriations bilang bill ang ibivito para sa kapakanan ng publiko, umaayon sa fiscal program at alinsunod sa batas. Una nang sinabi ng punong ehekutibo na pag-aaralan ng pamahalaan ang panukalang pambansang budget at nangakong gagawin ang lahat para maibalik ang 10 billion pesos cut sa budget ng DepEd. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas na inaasahang lubos na makatutulong sa ating ekonomiya, kalikasan at lipunan. Pangunahin na riyan ang isa sa mga priority legislation ng administrasyon na House Bill No. 10755 na nagpapalawig sa pinapayagang haba ng panahon ng pagpapaupa ng lupa sa mga foreign investors sa bansa sa 99 years mula sa kasalukuyang 75 years. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na kapag tuluyang naisabatas, makaaakit ito ng mas maraming investors sa bansa na magdudulot naman ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Bukod dyan, pasado na rin sa Kamara ang panukalang nagtutulak na iurong sa 2026 ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at ang panukalang Philippine Environmental Assessment System Act. Asahan ang patuloy na pag-unlad sa sektor ng transportasyon sa bansa. Kasunod yan ng nilagdaang 5 bagong kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Kenneth. Yes, Alan, panibagong mga kasunduan o agreement ang napirmahan sa pagitan ng pamahalaan at ng ilang pribadong sektor ngayong araw. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumaksi sa contract signing para sa iba't ibang proyekto ng Department of Transportation. Kabilang na riyan ang New Cebu International Container Port Project Civil Works Contract Package, Bohol Panglao International Airport PPP Project Concession Agreement, New Cebu International Container Port Transaction Advisory Services Agreement, gayon din ang agreement for New Dumaguete and New Siargao Regional Airports at Expression of Interest for Cebu Bus Rapid Transit Project. Ayon sa Pangulo, kritikal ang naturang mga kasunduan para maisakatuparan ng iba't ibang DOTR projects, lalo na sa Visayas at Mindanao, na mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Yan anya ay para makapagbigay ng maayos at komportableng biyahe para sa kanila. Bukod dyan, malaking tulong anya ang mga proyektong ito para mapalakas pa ang turismo sa mga lugar kung saan itatayo ang mga estrukturang ito. Magbibigay daan din anya ang mga kasunduang ito para sa mga proyektong magbubunga ng libo-libong job opportunities para sa mga Pilipino. Alan, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy yung mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para makabuo ng mga proyekto na magbibigay ng kaginhawaan para sa mga Pilipino.
At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Layon po nitong matulungan ang mga OFW sa mabilis na proseso ng kanilang pangangailangan. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luisa Araneta Marcos ang nanguna sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Bahagi ito ng bagong gusali ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa maraming hakbang ng pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epesyenteng proseso ng kanilang mga pangangailangan. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong, hanggang sa pagsasanay at iba pang serbisyong kailangan nila. Magsisilbing daan ang Action Center na ito para di na mahirapan ang mga OFW dahil kabilang sa mga serbisyo rito ay ang kanilang pangangailangan mula sa pag-alis sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Handog din dito ang serbisyo ng ibang government agencies gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TESDA, Department of Agriculture, DOH, DOLE, DTI at iba pa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maaabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang ayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Gayon din, para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag-apply. Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Muli namang tiniyak ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabilis ang mga proseso gaya ng paglulunsad ng eGovPH app. Hindi rin anya kinakaligtaan ng pamahalaan ang mga hakbang para makabuo ng mas maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating pamahalaan, tinitiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa, ay makaramdam ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Higit pa rito, ito ay isang paalala ng mas maliwanag na kinabukasan na itinataguyod natin para sa bawat Pilipino. Isang bansang hindi kailangan lisanin pa para makahanap ng disenteng trabaho. At para sa mga pumipiling magtrabaho sa ibang bansa, sigurado silang buo ang suporta ng pamahalaan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Minamadali na ng pamahalaan ang proseso ng pagsamsam ng POGO sites na pabor sa pamahalaan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng pagkansela ng pamahalaan sa lahat ng lisensya ng POGO sa bansa simula noong December 15, minamadali na ng pamahalaan ang proseso ng forfeiture o pagsamsam ng POGO sites na pabor sa pamahalaan. Sagot yan ng Malacanang sa harap ng pagtulak ng ilang senador ng Anti-POGO Act na siyang magbibigay daan para mapasa kamay ng pamahalaan ang assets at properties, kabilang na ang gusali kung saan naging operational ang mga POGO, mga pasilidad, mga materyales gaya ng gaming equipment at gaming paraphernalia. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mayroon naman ng batas ukol sa forfeiture ng mga ari-arian na dawit sa anumang krimen, kaya hindi na rin daw kailangan pang magbaba ng direktiba ng Pangulo ukol dito. Yun nga lang, tumatagal lamang anya ang forfeiture process ng mga ito. Actually, there is already a law. There are already laws na mapupurbit. Pero yung forfeiture process is very slow. It comes usually at the end of the proceedings. Gayunman, ginagawa na raw ng pamahalaan ang lahat para mapabilis ang proseso. Pero magiging maingat pa rin nila sila ukol dito para maging patas sa mga may-ari ng POGO sites. I read that in the newspapers. I know that it is the Senate that will look into it.
But we are already doing everything to hasten the process. Except that we have to give due process to whoever appears to be the owner of those assets. Hindi namin pwede i-grab basta. But we have already in place existing laws and regulations about forfeiture. Nang tanungin naman kung saan balak gamitin ang mga masasamsam na ari-arian, tugon ng palasyo. Any kind of purpose that is legit for government to use this property. Kahapon, isinara ang pinakamalaking Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite sa pangunguna ng DILG, PAGCOR, PAOK at PNP. Matatandaang mariin ang naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa pagban ng mga Pogo sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaan na tutugisin nila ang Pogo guerrilla operations o patagong aktibidad ng mga ito sa kabila ng total ban nito sa Pilipinas. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi magdedeklara ng holiday truce ang pamahalaan sa mga rebeldeng komunista ngayong taon. Ayon kay Teodoro, ang anumang ceasefire deal sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ay isang tigil putukan laban sa mga terorista at kriminal. Tinuturing din na last-ditch ni Teodoro ang hakbang na layon lang umanong magbigay relevance sa isang Jurassic group sa national political ecosystem ng Pilipinas. Mababatid naman na sa mga susunod na linggo, December 26, ang ika-56 na anibersaryo ng CPP-NPA. Ipapatawag naman ng Kamara ang mga malalaking rice retailers at supermarket sa bansa sa susunod na pagdinig. Layon itong malaman kung bakit mataas ang presyo ng bigas, gayong ibinabana ng pamahalaan ang taripa o buwis sa imported rice. Ayon sa natanggap na impormasyon ni House Quinta Committee Co-Chair Joey Salceda, ibinebenta sa halagang 70 pesos ang bawat kilo na imported well-milled rice sa mga palengke sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kumikita ang mga retailer ng 30 pesos kada kilo. Iginiit ni Salceda na papatak lang dapat sa 41 pesos ang kada kilo ng bigas mula sa Vietnam, kasama na ang ipinataw na buwis. Payo niya sa Department of Agriculture, ihinto na ang pag-aabuso sa presyuhan ng bigas. Alamin naman natin ang lagay ng panahon lalo't may binabantayan tayo na Bagyong Kerubin. Bukod dito, ilan pang weather system naman ang patuloy nakaapekto sa ibang bahagi ng bansa. Alamin natin ang lahat ng yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po sa inyo pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Tama po kayo, may minomonitor nga tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito si Bagyong Kerubin. Ito nga si Kerubin ay ito ang pinakamataas na signal na nilabas with regards kay Kerubin ay signal number 1 kung saan sa area lang ito ng Surigao del Norte. Naasahan nga rin natin na posible in the next 24 hours ay hihina na nga itong si Kerubin at magiging isang remnant low na lamang. Pero subalit tumina man siya, ang mangyayari naman ay magdadala pa rin ito ng mga paulan mostly sa Northern Luzon area, mostly sa Mindanao at Visayas area. Naglabas na nga tayo ng weather advisory kung saan ngayon hanggang bukas ng tanghali, inaasahan natin ang heavy to intense na mga pag-ulan, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Moderate to heavy na mga paulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Bohol, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Misamis Oriental. Tama nga po din yung nabanggit nyo kanina na maliban nga dito kay Kerubin, meron ding mga other weather systems na kailangan nating bantayan kung saan yung shear line patuloy yung pagpapaulan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at ang nakakapagpaulan naman sa CAR, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora ay Northeast Monsoon o Amihan. At yan nga munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat Veronica Torres, Pag-asa Weather Specialist. Patuloy ang ginagawang hakbang ng Department of Agriculture para mas maging abot kaya ang presyo ng bigas. Sa pamagitan ito ng pagpapalakas ng Rice for All program at pag-aalok
ng Nutri-Rice. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV Live. Clazel. Alan, malaking hamon pa rin para sa Department of Agriculture na mapababa ang presyo ng bigas. Kaya puspusan ang paggawa ng hakbang ng ahensya para mas maging abot kaya ang presyo nito. Palalakasin pa ng Department of Agriculture ang Rice for All program. Simula Enero, maglalabas ang ahensya ng tig 35 hanggang tig 36 pesos na kada kilo ng bigas na tatawaging sulit rice. Mas mura ito sa tig 40 pesos na bigas na ibinibenta ngayon sa mga Kadiwa store. Yung sulit rice is 100% broken, pero yung 100% broken comes from the good variety of rice. So, imported yan. Kung may local sources na, we will buy local. Mag-aalok din ang DA ng Nutri-Rice. Nagkakahalaga ng 36 hanggang 37 pesos. Bukod sa abot kaya ay masustansya rin. Imbes kasi na 3 beses gigilingin, isa lamang. Ang regular rice na binibili natin ngayon is 3-pass yan. Yung pag 3-pass na yan, nawawala lahat ng minerals, nutrients, and plus fiber, nawawala yan sa 3-pass. Sa 1-pass, lahat ng nutrients and fiber nandyan pa rin. Ang recovery mo sa 3-pass is 63%. Ang recovery mo sa 1-pass is 78%. So you produce more rice with the same amount of palay. Nasa 5 bilyong piso ang budget ng DA para sa pagpapalakas ng Rice for All program at pagpaparami ng Kadiwa store. Karagdagang 1,200 na Kadiwa store ang target ipwesto sa mga palengke o bawat barangay. Sa ngayon, may 300 Kadiwa center sa bansa. 10 naman ay nakaposisyon sa mga palengke at 4 sa mga istasyon ng tren. Hihingi ng tulong ang DA sa mga alkalde ng NCR para papasukin sa mga palengke ang mas murang bigas ng Department of Agriculture. The reception in the palengkes for the consumers is good. But the problem is it looks like other palengkes parang ayaw ng market master. Nagrereklamo daw yung mga retailers ng bigas. Dahil siyempre, 40 benta namin sila, nasa 48 to 52 Sobra naman sila, di ba? At tawagan ko lahat ng mayor sa Metro Manila Although we have 8 mayors na nag-on board na, we still have another 6 to 7. Alan, uumpisahan ng Agriculture Department ang pagbibenta ng sulit rice sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Habang sa second quarter naman ng 2025, iaalok ang Nutri-Rice. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!